Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Si Jesus ang mabuting pastol, ang dahilan ng ating pagtitipon ngayon. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong anak na maging Mesiyas at Panginoong pinagbuhusan mo ng Espiritu Santo. Kaming mga kasalo niya sa pagkakatalaga sa iyo ay maging mga katuwang nawa niya sa pagtubos sa mga tao sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon nang iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin. Sa halip ng lungkot, awit ng pagpuri, yaong aawitin, upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalinghain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay inyong makakamtan. Aariin ninyong may galak sa buhay. Ang sabi ng Panginoon. Ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa
at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niyang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatiling nakatayo ang lahat. Tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pangbibindisyon ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo ang lahat. Hayaan ninyo mga kapatid na laiko na sa pagkakataong ito, pagtuunan ko ng pansin ang ating mga kaparian sa araw na ito na pinagdiriwang ang pagsasariwa sa mga pangako sa pagkapari. Monsignor Ruben, ang ating Bikaryo General, mga kapatid kong pare, balikan natin ang taon 2021 nang ibinalita ng Santo Papa ang Synod on Synodality. Naging bukang bibig nating lahat ang diwa ng sama-samang paglalakbay na binubuo ng mga salitang communion, participation, and mission. Ngunit may mas malalim pang kadahilanan ang ating paglilingkod bilang pare, ang ating paglalakbay kasama si Kristo, lalo na sa panahong ito matapos ang COVID at ang lumalawak na kamalayan o epekto ng social media, lalo na ang AI o ang tinatawag artificial intelligence. Sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal, pagninilay, pakikinig sa isa't isa, kabilang ang mga laiko, mga kabataan, at mga nasa laylayan, ang mga talakayan natin sa iba't ibang sektor dito sa lalawigan ng Batangas, masasabi natin na tayo'y dinadalang Espiritu Santo sa pagbabago at pagpapanibago. Ito ang paulit-ulit na hamon sa atin ng Second Vatican Council, ang salitang adjournamento at resurgimiento. Ang salitang adjournamento na nangangahulugan updating o renewal ay naging mungkahi nung kapanahunan ng Santo Papa, Papa San Juan Besesimus Tertius, Saint Pope John the 23rd.
At ang salitang resurgimiento o pagbabago, rebirth of the church, ay ang ating pinagkakaabalahan sa gitna ng mga hamon sa panahong ito. Sa araw na ito na ating ipinagdiriwang ang pagsasariwa sa mga pangako sa pagkapare, hayaan ninyo na pagnilayan natin ang 3 adyornamento patungo sa resurgimiento. The 3 renewals of the priests. Una, renewal of the gift of the priesthood. Ang pagbabago sa biyaya ng pagkapari. Sa aklat ni Propeta Isaías, nakatuon ang pagninilay hindi lamang kay Isaías, kundi kay Jesus na pumili sa atin bilang kanyang mga alagad. Nasusulat, pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu, hinirang niya ako. Ito din ang sinasabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagat hinirang niya ako, sinugo niya ako. Mga kapatid kong pare, napakapalad natin sa araw na tayo inordinahan bilang pare. Pinuspos tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Sa araw ng ordinasyon, napakapalad natin mga pare. At magtatanong tayo, ako ba bilang pare ay karapat-dapat? Am I worthy to be a priest? Naalala ko ang sabi ni Cardinal Sin, ang yumaong arsobispo ng Maynila. May isang pare na lumapit sa kardinal at nagsumbong na siya ay pinili na maging obispo. Sabi ng pare, ako po ay hindi karapat-dapat. Nagalit ang kardinal at napagsabihan ang bagong obispo, sino ang karapat-dapat? Wala. Who is worthy? As a bishop, I am not worthy. As a priest, nobody's worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Nakahabagan lamang tayo. Nakaawaan lang tayo ng Diyos. No one is worthy. It is God's mercy that makes us whole. Naalala ko ang motto ni Papa Francisco, Miserando atque eligendo. By His mercy, He chose me. Sa pamamagitan ng kanyang habag, pinili niya ako. Mga kapatid, habag, awa, ang dahilan kung bakit pare tayo. At hanggang ngayon, kahit na tayo may kahinaan bilang tao, pare pa rin tayo sapagat tayo'y nakahabagan ng Diyos. Awa ng mukha ang pinamumuka sa atin ng Diyos. The face of mercy. Ayon sa katuruan ng simbahan, Misericordiae Vultus, patungkol sa mahabaging mukha ng Diyos. And I quote, mercy is the very foundation of the church's life. All of her pastoral activity should be caught up in the tenderness she makes present to our believers. Nothing in her preaching, in her witness to the world that can be lacking in mercy. The church's very credibility is seen in how she shows merciful and compassionate love. At ito ang naramdaman ng ating mga Batanggenyo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating pagpapakumpisal, tayo ay daluyan ng biyaya ng awa ng Diyos. Sana, sa pagsasariwa ng ating pangako nang tayo'y inordinahan, makintal sa ating isipan, awa ng Diyos, ang malinaw na tanda, mahal ng Diyos ang sambayanan sa pamamagitan ng tao. Sa pamamagitan natin, nararamdaman ang awa. Humility is the first quality. Pangalawang adyornamento,
the gift of the spirit of synodality. Ang pangalawang pagpapanibago sa diwa ng synodality, sa Continental Synod, naging mungkahi na gamitin ang pagninilay ni Propeta Isaías, ang ikalawang talata, 54 na kabanata, Isaiah chapter 54 verse 2. Ang salitang, gumawa ka ng malaking kulandong o tulda, palaparin mo ang kortina niyon, enlarge the space of your tent. Mga kapatid kong pare, paano natin mapapalapad ang kulandong ng paglingkod bilang pare? How do we enlarge the space of our priesthood? Magandang sariwain natin ang ebanghelyo ng binasa ni Jesus ang kasulatan, hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Matapos na ipakilala niya ang mga gawain na iniatas sa kanya, anong ginawa ng mga tao? After reading the prophet Isaiah's words, what was the next scenario? Nakatitig ang mga tao kay Jesus. Mga kapatid kong pare, nakatitig ang mata ng ating mga parishioners sa atin. Magtatanong tayo, naging malawak ba ang paglilingkod ko sa mga nasasakupan sa parokya, lalo ang mahihirap? Naging malawak ba ang ating pagninilay at pinag-uusapan sa Pastoral Council na nagbibigay ng pagkakataon ng mga kabataan makapagsalita at hinahayaan maglingkod na may pagtitiwala? Malawak bang isip ko sa pagtutulungan ng mga laiko, relihiyoso sa parokya, mga madre, mga kabataan, o kaya ako lamang ang parish priest and I don't care about you? Malawak. Ako'y natutuwa sa tinatawag natin life group. Ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ngunit pakatandaan natin ang diwa ng synodality. Hindi kaya maganda na hindi lamang exclusive ang life group, marunong ka din makipag-ugnay sa ibang life group in the spirit of synodality na mga kabataan, young priest could relate with older priests rather than among ourselves, tayo-tayo na lang, mali sa espiritu ng synodality. Tayo ay isang presbyterium naglilingkod sa sambayanan. Kung kaya't ang exclusivity of life group should be avoided and know how to relate with others. Magandang life group, ngunit huwag nating kaligtaan, tayo ay isa lamang sa archdiocese na naglilingkod. Maging marami pang mga dapat pagnilayan natin patungkol sa synodality, sa sama-samang paglalakbay at paglilingkod bilang archdiocese ng Lipa. Pangatlong adjournamento, renewal of the gift of our love for the Eucharists. Ang pangatlo ay ang pagpapanibago o adjournamento sa pagmamahal sa Eucharistia. Ako'y nagpapasalamat kay Father Froy sapagat nung recollection natin, tinalakay ang kahalagahan ng Eucharistia. Sa Synodal Report ng mga bishops nung nangyaring Oktubre, ibinahagi sa atin ang 20 issues. Isa sa mga issue ay patungkol sa Eucharistia. Nakakamangha na sinasabi ng mungkahi patungkol sa Eucharistia, and I quote, "If the Eucharist shapes synodality, then the first step
we should take is to celebrate the Mass in a way that befits the gift, with an authentic sense of friendship in Christ. Liturgy, celebrated with authenticity, is first and fundamental school of discipleship. Its beauty and simplicity should form us prior to any other organized formation program. Magandang balikan natin ang bunga ng maayos na liturhiya, maayos ang mga awitin, mga servers, mga participation, social media. Its beauty and simplicity should form prior to any other organized formation program. Paano tayo nagdiriwang ng misa? Nagmamadali? Sapagat may gagawin ka pa? Hindi. Pinaghahandaan ba natin ang ating homily? O kaya alam na ng pare, ulit-ulit ng homily mo sapagat hindi ka naghahanda? Una pagdadasal lamang patungkol sa homilya. Nakikita ba tayo na tayo din ay nagmamahal sa Eucharistia? Maayos bang sound system? May kalinisan ba ang mga gamit sa misa? O kay ginagamit natin plastic? O kay kalawangin ng mga chalices? Pumupunta ba tayo sa malalayong pook ng parokya upang ipahayag si Jesus? O kaya'y nag-aantay na lang tayo sa mga taong pumunta sa kumbento? Tayo ang pupuntahan kaysa tayo ang pumupunta. Sinusugo ko kayo ayon sa Ebanghelyo. Gaano natin kamahal ang Eucharistia sa araw-araw na pagmimisa natin? Tapusin ko pagninilay ito patungkol sa Eucharistia sa pamamagitan ng dinadasal ng isang Maronite priest matapos ang kanyang misa. Sa Maronite priests, alam natin, hinahalikan natin ang altar. Pero sa kanila, meron pang dasal. Ang tawag nito, farewell to the altar. Pakinggan niyo ang dasal ng isang Maronite priest. Hinahalikan ang altar at nagpapaalam sa altar. I quote, I leave you in peace, holy altar, and I hope to return to you in peace. Pakatanda natin, that would be your last kiss sa altar. If you're serious about the Mass, may the offering I have received from you before the forgiveness of my faults and the remission of my sins, that I may stand without shame in fear before the throne of Christ. I do not know if I shall be able to return to you, O blessed altar, to offer another sacrifice. I leave you, holy altar, in peace. Love the Eucharist. Tatlo ang isiniwalat ko sa inyo, mga kapatid. Renewal of the gift of the priesthood, renewal of the gift of the spirit of synodality, renewal of the gift of our love for the Eucharist. Sa inyo, mga kapatid na laiko, mga madre, mga relihiyoso, mga kabataan, mga namumunong laiko sa ating archdiocese, tayong lahat dito sa katedral, ipagdasal ninyo ang inyong mga kaparian dito sa ating archdiocese. Hari nawa, matanggap namin ang tatlong adyornamento, ang pagbabago. Renewal of the gift of the priesthood, renewal of the gift of the spirit of synodality, the renewal of the gift of the love for the Eucharist. Ipagdasal ninyo ako na sa gagawin na pastoral visit sa mga parokya at sa mga seminaryo, gawaran ako ng Panginoon ng ang mabuting pastol na sapat na kalusugan at pangangatuan sa isip at sa aking physical and mental health.
upang masunod ko ang kalooban ng Diyos. Ipagdasal ninyo ang mga kaparian na sa buwan ng Setyembre, Oktubre at Nobyembre ay nasa Roma upang gawin ang annual retreat na pagninilayan ang patungkol sa Synodal Church and Clericalism. At ipagdasal ninyo ang mga pare na may sakit at mga retirado na. Huwag niyong kalimutan sa araw na ito, matapos ang misa, batiin ang mga pare sa araw ng kanilang renewal of the priestly promises. Pagpalain tayo ni Jesus, ang mabuting pastol. Tumahimik sandali at magdilay. Manatiling nakaupo ang lahat. Tayo ay dadako sa pagsasariwa sa mga pangako sa pagpapari. Maaari na pong tumayo ang ating mga kaparian. Mga kapatid kong pare, ipinagdiriwang natin ngayon ang nangyayari noong huling hapunan. Ang mga alagad at tayong mga kahalili nila ay pinagkalooban ng Panginoong Hesus ng pakikiisa sa kanyang pagkapare. Sa harap ng pagtitipong ito ng banal na sambayanan ng Diyos na aking pinangangasiwaan bilang inyong arsobispo, ipinangako ba ninyo muli na kayo'y mamalaging tapat na alagad ng Diyos bilang mga pare ng bagong tipan na pinagtibay ng Panginoong Hesus? Nung kayo'y inordinahan, inako ninyo ang pananagutan ng pagkapare bilang panata ng pag-ibig ng Panginoong Hesus at ng kanyang sambayanan. Ipinapangako ba ninyong muli na kayo'y matalik na makikiisa kay Kristo at patuloy ninyong pagsisikapan, tumulad sa Kanya sa pamamagitan ng kusang loob ng pagtatalikod sa pangsariling kaluwagan, upang kayo'y mamalaging laan para sa paghahatid ng kanyang kapayapaan at pag-ibig sa inyong kapwa? Ipinangako ba ninyong muli na matapat ninyong ipahahayag ang misteryo ng pananampalataya at panganguluhan ninyo ng taimtim at kaakit-akit, ang banal na paghahain ng pasasalamat at ang mga iba pang ginagampanang pagsamba ng sambayanan bilang pagtulad sa ulo at pastol nitong si Jesucristo na nagtuturo ng daan ng pananampalataya at naglilingkod sa kapwa-tao nang walang hangad, gamitin ito para sa pangsariling kapakanan? Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, magdasal kayo para sa mga pare. Ipakiusap ninyo kay Kristo na palakasin niya ang loob ng mga pare upang mapangatuwanan ang kanilang pananagutan na may ganap na pag-ibig at katapatan at upang kayo kanilang maakay sa masaganang batis ng kaligtasan. Ako rin ang inyong arsobispo ay inyong ipagdasal, ako'y maraming kapintasan at kakulangan. Ang mga ito'y huwag nawang maging sagabal sa tapat na pagtupad sa pananagutan ng mga apostol na iniatang sa akin ng Panginoong Hesus. Ipakiusap ninyo sa Kanya na siya'y aking matularan sa pagiging dakilang pare at mabuting pastol, tagapagturo at tagapaglingkod ng lahat, upang ang aking buong pagkatao ay maging tagapaghatid ng maaasahan niyang paglagi sa piling ng inyo araw-araw. Panginoong Jesucristo, pag-ibig
Di nga pinawa tayong lagi na mapagmahal na Panginoon, panatilihin tayong nakikiisa sa Kanya bilang mga pari at kaanib ng Kanyang sambayanan na iniakay niya sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo ay dadako sa pagbabasbas sa mga langis at pagtatalaga ng Krisma sa Diyos. Ito po ang langis ng Krisma. Salamat sa Diyos. Ito po ang langis para sa mga may sakit. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Dadako tayo sa pagbabasbas sa langis at pagtatalaga ng Krisma sa Diyos. Ang pagbabasbas sa langis para sa may sakit. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbibigay ng tanang kaaliwan at kagalingan na dulot ng iyong anak sa may mga karamdaman.
paunlakan mo ang pagdalangin naming nananampalataya upang itong langis na katas ng halaman para sa aming kagalingan ay puspusin mo ng Espiritu Santo na aming patnubay at ang inyong pagbabasbas naway makamtan ng mga papahiran na langis na nakalaan si kagagaling at ikalulusog ng mga may karamdaman, ket basbasan mo ang langis na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagtatalaga ng Krisma sa Diyos. Manalangin tayo upang itong langis ay basbasan ng Diyos amang makapangyarihan para makamtan ng pagbabago sa ikaibuturan ng katauhan ng mga papahiran nito sa ikapagkakamit ng buhay at dangal ng Panginoong may kapal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng pagsulong sa kabanalan. Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan ng iyong sambayanan. Sa simula pa, ang lupa ay iyong inutusang tubuan ng mga namumungang bungang kahoy at halaman. Mula sa bunga ng punong ulibo, ang banal na krisma ay pinagkaloob mo. Matagal pa bago naging tao ang iyong anak, si Propeta David ay umawi tungkol sa kagalakan dulot ng langis na gagamitin sa mga sakramento ng iyong pag-ibig. Nung magunaw ng sabaha ang makasalanang daigdig, kay Noe ay niloob mong kalapatit makabalik, taglay sa kanyang tuka ang tangkay ng ulibo upang ipahiwatig ang kapayapaang kaloob mo. Kinusa mong noon pa, may mabanaag na mga tao ang darating na higit pang dakilang kaloob mo. Ngayon nga, ang aming mga kasalanan sa tubig ng binyag ay huhugasan at ang sinag ng kaloob ng aming kaligayahan ay lalong pinatitigkad ng pagpapahid ng langis ng ulibo. Iniutos mo kay Moises na ang kapatid niyang si Aaron ay hugasan sa tubig at gawin siyang pare sa pagbubuhos ng langis. Dito rin ay nababanaag ang inyong dinilalaan sa aming dakilang hinaharap. Ito'y ang pagbaba ng aming anyong kalapati ng iyong sinugong Espiritu Santo kay Jesus. Kalakip ang pasabi na siya'y bugtong mong anak na nagtatamasa ng inyong pagkasi. Ito'y naganap nung siya'y binyagan sa ilog Jordan, alinsunod sa kanyang hinihiling kay Juan. Ito ngang malinaw na katuparan ng sinabi ni David nung pang mga araw na si Kristo ay bubuhusan ng langis ng kagalakan upang tanghalin pinakadakila sa lahat ng kanyang kapwa. Kaya nga kami ay nanawagan sa iyo, Ama namin, basbasan mo ang langis na iyong linikha sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Puspusin mo ito ng iyong Espiritu Santo mula sa taguring Kristo sa iyong anak. Ang langis na ito ay krismang tinatawag na siyang langis ng paghirang sa mga pare at hari, sa mga propeta at mga martir na di magagapi. Ang krismang ito ay maghatid nawa ng buhay at pagliligtas para sa mga muling isisilang sa tubig ng binyag. Mahugasan nawa
ang kasalanang minana sa pagsuhay ni Adan. Ang mga papahiran ng langis na banal ay maging tahanan nawa ng iyong kadakilaan upang sila'y magningning sa buhay at kabutihan mo ng inyong ibinigay sa mga bibinyagan. Ang mga papahiran ng krisma naway makasalo sa pagkahari, pagkapare at pagkapropeta ni Kristo. Mapasa kanila nawa ang buhay niyang mag-aakay sa piling mo. Magatid nawa ng kaligtasan ang langis ng krisma na ito sa mga muling isisilang sa tubig at Espiritu Santo. Sa iyong kaharian, kamtan nawa nila sa pamamagitan ni Kristo ang buhay magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Manatiling nakaupo ang lahat. Tayo ay dadako sa pagdiriwang ng huling hapunan. Letizia, in provide
Provite in prospectu ex, in exultationes, Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa paghahain ito ay siya nawang manaig sa dating kahinaan ng aming pagkatao at magpatatag sa aming pagbabago at pagtubos sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasayong sambayanan. Itinatampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamanan niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan. Dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang inyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos si pagdiwang ang misteryong ito.
Nung gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, napipos mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo aming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mong iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kasama ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispong Gilbert, ang lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Ama naming mawain, kupkupin mo at papagisangin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Hawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningingang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesu Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo
sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin, kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Make my soul
so tender and so patient. Dawn of love, your care for all. Heaven and earth are recreated by the Spirit of life set free. Like the flame I hope is burning, my soul will rise to you. Stars of light has no ending. Life's path I trust in you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay marapatin mong maging masarap langhapin dahil sa halimuyak ng anak mong sumasa amin bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin para sa mga pari. Ama naming mapagmahal, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig, nilikha po ninyo ang daigdig. Sa hangarin ninyong kami manatili sa iyong piling. Isinugo po ninyo ang inyong bugtong na anak na naghahandog ng sarili para sa aming kaligtasan. Sa inyong kasigasigan, itinatagpo ninyo ang inyong sambayanan upang kami patuloy na makabahagi ng inyong kabutihan hanggang sa kasalukuyan, lagi at patuloy ninyo kaming pinangangalagaan at pinangungunahan sa pamamagitan ng inyong mga obispo at mga pari. Sa katauhan ng lahat ng kaparian, ang mga ito'y patuloy naming nararanasan, kaya't bilang pagkilala at pasasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan, ipinahintulot po ninyo na ipanalangin namin sila ngayon. Ama naming butihin, sa kaganapan ng inyong pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong simbahan, ipinagkaloob po ninyo sa amin ang dakilang pari na naghandog ng kanyang buhay upang ang inyong pagliligtas sa amin ay mabigyang katuparan at kaganapan. Binigyan ninyo kami ng mga banal na pari upang sa amin ay mga siwa, humubog at maglingkod. Hinihiling po namin sa inyo na huwag ninyo silang pababayaan. Sa halip ay patuloy na pangalagaan sa kanilang kabataan at kasigasigan. Sila ay inyong patnubayan at gabayan. Sa kanilang kahinaan at karupukan, sila ay inyong palakasin at patatagin. Sa kanilang pagtanda at pagkakasakit, sila ay inyong damayan at pagkalooban ng mabuting kalusugan. Sa kanilang pangungulila at kalungkutan, sila ay inyong aliwin at tuwangan. Sa kanilang kasayahan at pag-uugnayan, sila ay inyong pangunahan at pagbukliriing. Sa kanilang paglilingkod at paghahangad ng kabutihan at kagalingan namin, sila ay inyong papagdingasin
at aming tulungan at hikayatin sa kanilang pag-unawa at pagsisikap para sa amin. Sila ay itaguyod, unawain at kalingain namin. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, sila po ay inyong panatilihin sa paglilingkod sa aming sambayanan at angkan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tulong ni Maria, ina ng mga pari, at ni San Jose na aming pinatakasi, at sa pamamagitan ni Jesucristong anak nyo at kapatid namin na bubuhay at naghaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga yumaong obispo at pare. Panginoong Hesus, maluwag sa kalooban mong isuko ang iyong sarili sa kamatayan upang ang lahat ay maligtas at makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ipagkaloob po ninyo ang aming mga minamahal na mga obispo at pare ay magalak nawang magdiwang sa pagtanaw ng sa iyong kaluwalhatian, ikaw na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Amang mapagmahal, iniligtas mo kami sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming panalangin para sa mga yumaong obispo at pare. Sa iyong pag-ibig at habag, ibilang mo sila sa hanay ng iyong mga banal sa langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sila nawa ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Naway ang kaluluwa ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Dalawang announcements. Una ay tungkol sa ating Holy Week Plenary Indulgences. Pangalawa, schedule ng Arsobispo ngayong mga mahal na araw. Una, Holy Week Plenary Indulgences. Ngayong mga mahal na araw, tayong lahat ay maaring makatanggap ng plenary indulgence kapag ginawa ang mga usual conditions, pangungumpisal, pagtanggap ng banal na komunyon, at pagdarasal para sa intensyon ng Santo Papa. Mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo,
Ang plenary indulgence ay maaaring matanggap kapag ginawa ang mga sumusunod: pagdarasal sa harap ng Blessed Sacrament at least kalahating oras, pagsasagawa ng Way of the Cross, pagdarasal ng rosaryo, at pagbabasa ng banal na kasulatan ng kalahating oras. Sa Huwebes Santo, ang plenary indulgence ay maaaring matanggap kapag taimtim na binibigkas ang tantum ergo pagkatapos ng misa ng huling hapunan ng Panginoon habang sinasagawa ang paglalagak ng Santissimo Sacramento. Sa Biyernes Santo, ang plenary indulgence ay makakamit kapag naglingkod sa Adoration of the Cross at nagsasagawa ng Stations of the Cross o nakiisa sa Station of the Cross na pinangungunahan ng Santo Papa. Sa Easter Vigil, ang plenary indulgence ay maaaring matanggap sa Easter Vigil kapag ang sumimba ay nagsariwa ng pangako sa binyag. Ipinapaalala rin na ang Biyernes Santo ay araw ng fasting and abstinence. Ikalawa, schedule ng Arsobispo ngayong mga mahal na araw. March 27, Miyerkules Santo, siya ay magmimisa sa St. Raphael the Archangel Parish, Calaca, alas 9 ng umaga. March 28, Huwebes Santo, alas 3 ng hapon, pangungunahan ng ating Arsobispo ang paghuhugas ng paa ng mga bilanggo sa Batangas Provincial Jail. Sa alas 5 ng hapon, pangungunahan ng Arsobispo ang misa ng huling hapunan sa Basilica ng Batangas City. March 29, Biyernes Santo. Ang Biyernes Santo ng pagkapakasakit ng Panginoon ay gaganapin o pangungunahan ng Arsobispo sa parokya ng Immaculada Concepcion, Balayan, at susundan ito ng Good Friday Procession, alas 3 ng hapon. March 30, Easter Vigil, alas 8 ng gabi, dito po sa Katedral. March 31, Easter Sunday, gaganapin ang misa sa Monastery of St. Benedict, Pinagtunggulan, Lipa City. At sa April 7, second Sunday of Easter, ang Divine Mercy Sunday, gaganapin ang misa sa Monastery of Mount Carmel, alas 7 ng umaga. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Dasalin natin ang pagtanggap ng plenary indulgence. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Minamahal ang mga kapatid, tinawag tayo ni Kristong Guro, pare at pastol, sa banal na orden sa pagkapare. Sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia, sinariwa natin ang ating pagtatalaga ng sarili na mamuhay sa isang pamamaraan na laging karapat-dapat sa bokasyon ng ating tinanggap. Gayon din, binasbasa natin ang krisma at ang langis para sa mga may sakit upang bigyan diin ang misteryo ng simbahan bilang sakramento ni Kristo na nagpapabanal sa bawat pangyayari at katatayuan ng buhay. Igalang, ipagpapitagan at pakaingatan ninyo ang krisma at langis na ito na ang mga pananda ng biyaya at pagpapala ng Diyos, ang mga tao, mga puok at mga bagay na mapapahira ng mga ito
ay magbibigay ningning ng kabanalan ng Diyos na dahilan ng kahangahangang handog ng kanyang pag-ibig at naghahangad ng mga panandang ito ay magpanibago sa mga pangyayari ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin, purihin ang ngalan ng Panginoon. ngayon at kailanman, Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. na may gawa ng langit At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Lord.